Ang pagpasok ng dilim, isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, ang hindi naririnig ng karamihan. Tinataglay nito ang kalungkutan at mga lihim na nais itago ng mga tao. Isang makulimlim na araw, dumating sa baryo ang pamilya de la Cruz, si Victor, ang ama, si Maylin, ang ina, at ang kanilang dalawang anak, sina Carla at Inigo. Naghahanap sila ng bagong tahanan matapos magkasunod na mawalan ng trabaho at mapinsala ang kanilang bahay sa isang bagyo. Pagdating nila sa baryo, napansin agad ni Maylin ang isang bahay na nakatayo sa dulo ng kalsada. Isang lumang bahay na wala nang ibang nakatira at tanging mga halaman at damo na lang ang natitira sa paligid nito. Mukhang maganda, sabi ni Maylin, kahit na may mga kakaibang pakiramdam siya sa bahay na iyon. Ngunit hindi siya nag-atubiling magdesisyon. Ang presyo nito ay masyadong mababa para hindi kunin. Nang mag-ayos sila at nagsimula silang manirahan sa bahay, napansin ni Victor ang kakaibang katahimikan sa loob. Walang tunog mula sa labas, kahit na ang mga ibon at hayop ay tahimik. Ngunit hindi ito agad nakakuha ng pansin mula sa kanyang pamilya. Mas pinansin nila ang mga hindi inaasahang pangyayari sa loob ng bahay. Mga ilaw na kumikislap, mga pintuan na kusang nagbubukas, at mga tunog ng mga yapak na parang may ibang tao sa loob ng kanilang bahay kahit walang tao. Isang gabi, si Carla, ang panganay na anak, ay nagising nang marinig ang isang malamig na tinig. "Tulungan mo ako, tulungan mo ako." Nagtungo siya sa hagdanan at narinig na tumutunog ang mga lumang pinto. Nang akmang dadaan siya, bigla na lang siyang hinatak pababa ng isang malamig na kamay. Laking gulat ni Maylin nang makitang ang kanyang anak na nakasubsob sa sahig. Ang katawan ay nanginginig, ang mata'y tinitigan siya ng takot. "Nanay, nanay, may nanghahawak sa akin." Inalalayan siya ni Maylin at tinanong kung anong nangyari, ngunit ang bata ay hindi na makapagsalita ng maayos. Nagdesisyon si Maylin na magsaliksik tungkol sa bahay. Nang pumunta siya sa pinakamalapit na simbahan upang magtanong, isang matandang pari ang nagbigay babala sa kanya. Ayon sa matanda, ang bahay ay dating pag-aari ng isang pamilya na nasangkot sa isang madugong insidente noong panahon ng digmaan. Ang dating may-ari, si Don Felipe Agoncillo, ay ipinagbili ang kaluluwa ng kanyang pamilya sa isang demonyo upang makamtan ang walang katapusang yaman. Pero nang magtagal, ang sumpa ay bumulusok sa lahat ng nagtangkang manirahan sa bahay. Ang bahay na iyon ay hindi lugar ng kapayapaan, sabi ng pari. Ito'y tahanan ng mga kaluluwang hindi matahimik. At ang anino na naglalagi sa mga sulok ng bahay ay isang nilalang na patuloy na naghahanap ng kaluluwa upang mapunan ang nawawala niyang bahagi.